Magandang araw. Masaya akong makita kayong muli. Narito na tayo sa ikalawang linggo. Napagtagumpayan natin ang unang linggo ng unang kwarter. Handa ka na ba? Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy sa panibagong aralin, nais kong balikan natin ang ating napag-usapan noong nakaraang linggo, ang maikling kwento. Ano ba ang katangian ng isang maikling kwento? Ano ba ang kahulugan nito? Sama-sama nating balikan. Ang maikling kwento class ay likha ng guni-guni at bungang isip. Ito ay nilikha mula sa isipan ng isang manunulat. Subalit, ito ay maaaring hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Kaya tinatawag nga itong may bahid katotohanan. Dahil kung hindi man totoo ang mga karakter o tauhan at nilikha lamang ito ng may akda, maaring ang karanasan ng tauhan na nilikha ay totoong karanasan ng isang tao. Kaya nga kung minsan, pag tayo'y nagbabasa ng maikling kwento, tayo'y nadadala, hindi ba? Tayo'y nalulungkot, tayo'y nagagalit, at tayo'y natutuwa. Dahil tayo mismo, nagiging karanasan o naging karanasan natin ang naging karanasan ng tauhan. Kaya ito ay may bahid katotohanan. Isa pa, ang maikling kwento ay may kapayakan o kapayakan at kakauntian ng mga tauhan. Limitado lamang ang mga tauhan sa isang maikling kwento. Dahil meron lamang itong iisang kakintalan o suliranin na kapag natapos na, nasolusyonan na ang suliranin, magtatapos na ang kwento. Hindi katulad ng nobela. Ang nobela, higit sa isang suliranin, kaya ang haba-haba kapag ito'y iyong binasa. Ang maikling kwento ay mababasa mo sa isang upuan lamang. Mabilis, simple, payak, isang suliranin, limitadong tauhan. Yan ang maikling kwento. Naaalala nyo ba ang nasa larawan? Tama! Yan ay si Edgar Allan Poe, ang tinaguriang ama ng maikling kwento. Pero syempre, tayong mga Pilipino ay hindi magpapahuli dahil meron din tayong magaling magsulat ng maikling kwento. Yan ay walang iba kundi si Deo Gracias A. Rosario, ang ama ng maikling kwentong Tagalog. Nakaka-proud, hindi ba? Sa Filipino 9, palagi nating tatandaan na dalawa ang ating focus dito. Ang panitikan at ang wika. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin ang panitikan. Huwag niyong sabing hindi natin ito napag-usapan dahil ang maikling kwento para sa inyong kaalaman ay isang uri ng panitikan. Pag sinabi nating panitikan, maaari itong sumalamin sa lahi. Maaaring ito ay isang kwento, isang tula, isang sanaysay, isang alamat, isang pabula, at marami pang iba. Pinag-uusapan din natin sa Filipino 9 ang wika o ang pagkakabuo ng mga salita, grammar, balarila, paano gamitin ng tama ang mga salita. Kaya naman, sa linggong ito, wika ang pagtutuunan natin ng pansin. Subukan nga nating ayusin kung ano ang salita na inyong nakikita. Sige nga. Tama! Yan ay pang-ugnay. Ang pang-ugnay class, ang pang-ugnay ay isang bahagi ng pananalita na gaya ng kanyang pangalan, ito ay nag-uugnay ng mga salita, sugnay, parirala o pangungusap. Mula sa kanyang pangalan, ito ay
pang-uugnay. Ang pang-ugnay ay tumutukoy sa mga salita na nagpapakita ng kaugnayan ng dalawang unit o bahagi sa isang pangungusap. Meron tayong tatlong uri ng pang-ugnay. Ang pangatnig, pang-angkop, at pang-ukol. Isa-isahin natin. Ang pangatnig ay mga salita na nag-uugnay sa dalawa o mga salita, parirala o sugnay sa isang pangungusap. Narito ang mga halimbawa: pati, bago, at, gayon, ng, upang, kung, sakali, kaya, at habang, at marami pang iba. Ano ba ang gamit ng pangatnig? Maari niyang pag-ugnayin ang mga salita tulad ng ikaw, ako. Upang mapag-ugnay ang dalawang salitang iyon, ay gagamit ka ng pangatnig. Ang pangatnig na at, ikaw, at ako. Iba pang halimbawa, kung gusto kong pag-ugnayin ang dalawang pangungusap at gawing isa, gagamit din ako ng pangatnig. Halimbawa sa pangungusap na nagsasalita ako, nakikinig ka. Ano kaya sa mga nasa dahon ang pwede kong gamitin para ako ay makabuo ng isang pangungusap mula sa dalawang pangungusap na yon? Tama. Maaari kong gamitin ang pangatnig na habang. Nagsasalita ako habang nakikinig kayo. Di ba? Mula sa dalawang pangungusap na pag-isa gamit ang mga pangatnig. Susunod ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga kataga na nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuturingan nito. Meron tayong tatlong uri ng pang-angkop. Ang pang-angkop na na, pang-angkop na nang, at pang-angkop na G. Merong batas sa paggamit sa mga pang-angkop na ito. Ang na ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig o consonant maliban sa titik N. Inuulit ko, maliban sa titik N. Ang lahat ay katinig maliban sa titik N. Halimbawa, siya ay isang mapagmahal na ama. Lagi nating isinasaalang-alang sa paggamit ng pang-angkop ang huling titik ng naunang salita. Sa pangungusap na ito, ang ginamit nating pang-angkop ay na. Bakit na? Sapagkat ang naunang salita na mapagmahal ay nagtapos sa katinig na L. Kaya naman, ang ginamit mong pang-angkop ay na. Iba pang halimbawa, masikap na mag-aaral si Dave. Ano ang naunang salita? Masikap. Ano naman ang huling titik ng naunang salita? Titik P. Ang P ay isang katinig. Kaya naman ang gagamitin natin ay na. Liwanag ba? Tignan natin ang isa pang halimbawa. Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak. Tulad ng naunang halimbawa, ang unang salita ay nagtapos sa titik L. Kaya naman ang ginamit ay na. Ganyan lang ang gamit ng pang-angkop na na. Tignan natin ang iba pang mga pang-angkop. Ang pang-angkop na lang naman ay sinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa patinig o vowel. A, E, I, O, U.
A-E-I-O-U. Halimbawa, ang Luzon ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Anong ginamit nating pang-angkop? Nang. Bakit nang? Dahil ang naunang salita at ang huling titik nito ay isang patinig. Ano ang batas sa wika kapag ganoon ang nakita natin? Kapag ang huling titik ay patinig, gagamitan mo ng nang at ididikit mo lamang ang NG sa salita. Kaya naging pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Susunod, ang guro ay masayang nagtuturo. Ano ang huling titik ng naunang salita? Tama. Ito ay patinig. Ang A, patinig na A. Kaya naman, NG pa rin ang ginagamit nating pang-angkop. At ang huli ay buong puso ko siyang minahal. Buo, dahil ito ay patinig, gagamit tayo ng nang. Maliwanag ba? Okay. At ang huling pang-angkop na ginagamit natin ay ang pang-angkop na G. Ang G ay ginagamit naman kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos naman sa katinig na N. Sabi natin dun sa una kanina, kapag ang huling titik ay katinig, gagamit tayo ng na. Maliban sa titik N kasi ang titik N ay meron siyang sariling batas. So kung ang huling salita, ang naunang salita at ang huling titik nito ay N, gagamit ka na lamang ng G, pang-angkop na G. Tulad sa halimbawang pamayanan. Pamayanan, ang huling titik ay N, kaya naman ang gagamitin mo ay G. Idudugtong mo lamang ito sa huling titik, kaya magiging pamayanang nagkakaisa ay tunay na masaya. Okay? Ang susunod ay ang mga halamang gamot ay itinanim ko. Halaman, dahil ito ay katinig, nadagdagan ng G, kaya naging halamang. At ang huli, sila ay nagtungo sa pamilihang bayan. Pamilihan, again, ito ay titik N, katinig na N, kaya dadagdagan mo ng G. Ang susunod na pang-ugnay na ating tatalakayin ay ang pang-ukol. Ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan at sa iba pang salita. Ito ang mga halimbawa na pang-ukol. Kapag ang kasunod ay pangalan, gagamit ka ng mga pang-ukol tulad ng sa mga, ng mga, ni, nina, kay, kina, at iba pa. Pansinin, pag ginamit mo ang kay, ano ang palagi niyang kasunod? Tama, ang palagi niyang kasunod ay pangalan. Halimbawa, ibinigay ko kay Sir Martin ang aking learning activity sheets. Kay Sir Martin. Ano ang kasunod niya? Pangalan. Pangalan ng tao. Hindi bagay. Kasi kung bagay yan, pangit pakinggan at mali siyang pakinggan dahil hindi mo pwedeng ilagay ang bagay kung tao ang tinutukoy mo. Katulad ng ibinigay ko kay aso ang last. Pangalan siya, kaya lang hindi siya pangalang tao, pangalan na pantao. Gagamitin lamang iyon sa tao. Naiintindihan ba? Okay, ibang halimbawa. Ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pang-ukol. Okay? Pang-ukol, pangalan. Okay? Ito naman ay pwedeng sa bagay. Alright, susunod. Para sa inyong gawain sa linggong ito, basahin nyo ang akdang Mabangis na Lungsod ni Efren R. Abueg na makikita niyo sa inyong learning activity sheet week 2 at sasagutin nyo ang mga pagsasanay sa pahina 4 hanggang
siya. Maaari nyo ring panoorin ang akda sa makikita at isisend ko sa inyong link. Para sa mga gawain, tignan ninyo sa inyong last, bakit pinamagatang mabangis na lungsod ang akda? Nararapat ba ang pamagat na ito? Patunayan. Pangalawa, ilarawan ng Quiapo sa paningin ng Mayakda at sa paningin ni Adong. Pangatlo, ilarawan si Adong. Ano ang tingin sa kanya ng ibang tao? Kapag ikaw ay naglalarawan, binabanggit mo dito ang katangian. Maaring katangi ang pisikal, katangi ang kanyang mga ugali, at iba pa. Pang-apat, ano ang kahalagahan ng simbahan kay Adong? At ang huli, alin sa mga katangian ni Adong ang sa tingin mo ay kahanga-hanga? Narito pa ang ilang mga gawain. Napakadali dahil ito ay tinalakay natin dito. Gumamit ka lang ng pangatnig, wasto at angkop na pangatnig na bubuo sa pangungusap. Halimbawa, ang araw, blank, buwan ay ating nakikita kahit sila ay malalayo. Anong angkop na pangatnig ang pwede mong gamitin? Susunod, isulat sa patlang ang wastong pangangkop na bubuo sa pangungusap. Tignan ninyo yung tatlong pang-angkop na ginagamit natin at ano yung alalahanin ninyo kung ano yung batas o rule sa paggamit natin ng pang-angkop. At ang pangatlo, isulat sa patlang ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. Ayan. Napakadali, di ba? Okay. Para sa ikatlong araw, narito ang inyong mga gagawin. Ibibigay nyo lamang ang inyong opinyon at gagamit lang kayo ng tamang pang-ugnay. Sasagutin nyo ang sumusunod na tanong batay sa sariling pagmamatuwid at sariling pananaw. Gumamit ng wastong pang-ugnay at bilugan ang mga ito. Halimbawa, sa unang tanong, anong masasabi sa pahayag na hindi kasalanan ng pagiging mahirap, kasalanan kung mamamatay kang mahirap? Sasagutin lamang ang tanong na iyon batay sa sarili mong pananaw at gumamit ka ng pang-ugnay, bilugan ang mga ito. Meron tayong 10 tanong na inyong sasagutin. At para sa ika-4 na araw, puna ng story map ng mga elemento ng maikling kwentong binasa. Kung natatandaan nyo noong nakaraang linggo, ay pinagawan ko kayo ng ganito, iba lamang ang kanyang format. Lagyan ng tamang pang-ugnay ang bawat pangungusap na gagamiting sagot. Tutukuyin mo doon ang tagpo, tauhan, panahon, pook, panimula, suliranin, layunin, mithiin, kinalabasan o wakas. Ang gagamitin mong kwento ay ang mabangis na lungsod. At para sa ika-5 araw naman ay gumawa at gumuhit ng gallery walk gamit ang bond paper upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Guguhit kayo sa bawat kahon na nakikita ninyo sa ibaba at bibigyan nyo ng paliwanag ang mga ito at lalagyan nyo ng wastong gamit ng pang-ugnay sa bandang ibaba. Ito ang aking gagamiting pamantayan sa pagwawasto ng inyong mga gawain. Ganun labang kadali. Alam kong kayang-kaya mong gawin. Ngayon, pag natapos na ang buong linggong ito, alam mo na kung anong nais iparating ng mensahe ng akda at naniniwala kung magiging inspirasyon mo ito sa buhay. Batid kong marami kang natutuhan sa iniwang aral ng kwento at baon mo ito sa pagtanda. Maging ang konotatibo at denotatibo ay nalaman mo ang pagkakaiba. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!